Mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon. At ako'y luwalhati, sabi ng Panginoon, o luwalhatiin, sabi ng Panginoon. So verse 9, ito po yung talagang pangyayari. Kayo naghanap ng marami at nakita ng kaunti. Naghanap daw po ng marami pero ang nakita ay konti. At nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Ang gustong sabihin ng Panginoon ay, ang gaganda ng bahay nyo, pero ang bahay ko sira. Bakit po kasi itong si Zerubbabel, itong templo niya ay pangalawang templo na ito. Yung unang templo na itinayo ni Haring Solomon sa 1 King chapter 6, 7, 8, 9 at 2 Chronica ganun din starting chapter 5, 6, 7, 8, 9 din doon ay naitayo yung unang templo na pinangarap ni Haring David na hindi naman ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang pagpapatayo. Dahil sa dami ng utang ng buhay ni Haring David, sa dami ng kanyang pinatay, sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka magtatayo ng aking bahay. Bakit? Dahil sa dami ng dugo na nasa iyong kamay. Kung hindi ang magtatayo, ang iyong anak. Kaya yung salita ng Panginoon ay nangyari yon, naganap. Pero, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, nawasak yon. Nasira. At noong 1963, yung mga theologian po ay kinompute yung templo na tinayo ni Haring Solomon. Noong 1963, nung yun ay computing 1963 po yun yung kaarawan ko. Doon pa lang ako ipinanganak. At maring isang taon pa lang, wala pang isang taon si Pastor Aloni. Nagkakahalaga na po yung templo ni Solomon ng $37 billion. Magkano po? $37 billion. At nung panahon na yon, nung 1963, magkano po, Jen, ang katumbas ng isang dolyar? Magkano po? 36. Yung mga panahon na yon. Eh ngayon ay almost 60 na po, no? So, kahit na noong 1963 pa, kung itatimes mo yung $37 billion times 36, napakalaking pera pa rin po. Bakit kaya ganun kamahal yun? Kasi yung mga column lang nun ay mga gold. Talagang grabe ang ginawa ng Panginoon na pagpapala sa 2 milyong taong lumabas sa Ehipto na blines ng Panginoon at pinatunayan ng Diyos na talagang ang bawat sumusunod sa ating Panginoon ay talagang pinagpapala ng Panginoon. Ngayon, nung sila'y magkasala at mahulog at tumalikod sa Panginoon, pinahintulot ng Diyos na sakupin sila at wasakin ang templo na yon. Kaya
muli ito kay Hagay, itong si Propeta Hagay, nung kanyang panahon, ay nangusap ang Diyos na sinabi sa hari na sa mga Israelita sa kanilang kapanahunan, ang gaganda ng inyong mga bahay, pero ang bahay ko wasak, sira. Verse 10 na nakilagay mo. Kaya't dalhin ninyo Dahil sa iyo. pinipigil ng langit ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang kanyang bunga. May curse tuloy. May sumpa. Bakit? Sipin niyo ang ganda ng bahay ng tao pagkatapos yung panambahan wasak. Kaya ang resulta sa buhay ng mga mamamayan at ng mga Israelita, pinipigil ng Diyos ang hamog. Kaya pagka walang ulan, ano ang resulta ng mga pananim? Wala din bunga. Kaya minsan pray tayo ng blessing. Pero nakalimutan natin na ang pinaka-foundation ng blessing ng ating buhay ay nasa panambahan. Pag hindi maayos ang panambahan natin, naku, hindi rin maayos ang buhay natin. Amen. Amen. Kaya kinakailangan na ayos ang panambahan. Kaya tayo, gumagawa tayo ng maraming mga kaparaanan para makahanap tayo ng lugar kung saan sasambahin natin ang Panginoon. Kaya lang ngayon kasi sa panahon natin ngayon, parang ang panambahan, parang attendance na lang. O, kailangan pumunta kasi nakakaya naman kay pastor, bakit daw makita, kailangan pumunta, matagal na ako hindi nagpunta Ang pagpunta sa bahay-sambahan, kailangan talagang sumamba sa Panginoon, hindi dahil sa kailangan ka lang makita. At pinaghahandaan yun. Amen. Yun na may iba kasi ang katwiran, hindi naman. Kahit saan, pwedeng sambahin ng Diyos. Yes, totoo yun. Kaya lang meron itinakda ang Diyos na araw, kailangan magsama-sama. Kaya nga doon sa Psalms 133, napakagandang tingnan kapag ka mga magkakapatid ay nagsasama-sama, nagpupuri sa Panginoon. Pero nung ginagawa ng iba, ay okay na ako sa bahay ko, pwede na ako sumamba sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pwede naman talagang gawin ang pagsamba na sarili mo sa Panginoon. Hindi naman talaga tinatawaran yan. Pero hinihingi ng Panginoon yung pagkakaisa ng pagsamba sa Panginoon. Mahalaga yun. Sa Hebreo 10:25 nga huwag kaligtaan. Napakahalaga nun. Verse 11. Taas mo. At ako'y nagpasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa bundok at mga bundok at sa mga trigo at sa alak at sa langis at sa sumisibol sa lupa at sa mga tao at sa mga baka at sa lahat ng pinagpapagalan ng mga kamay. Verse 12 hanggang 14 yan anak. Na magkagayon si Zerubbabel na anak ni Sealtiel at ni Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, 10 ng buong nalabi sa bayan, nagsitalima sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at ang mga salita ni Hagay na propeta na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Verse 13. Na magkagayon nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa pagsugo ng Panginoon sa bayan na nagsasabing, ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. Verse 14. At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zerubbabel na anak ni Sealtiel na gobernador ng Juda at ang kalooban ni Josue na anak ni Josadak na pangulo ng sacerdote at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan at sila'y nagsiparon at nagsigawa sa bahay ng Panginoon na mahukbo na kanilang Diyos. Sumunod sila at ginawa yung bahay na yun. Noong panahon ni Jesus Christ, sabi ng alagad sa Matthew 24, Panginoon, tingnan mo yung building, napakaganda. Yun yung templo na tinayo na yan. Pero, sabi ng Panginoon, walang bato dyan ang mananatili na maiiwan. Kaya nung 70 AD, yung propesiya na yun ng Panginoon, nung 33 AD, sabi ng iba, yun ay 35, 37
kahit nasan pa yun. Basta ang Panginoon ay nagpropesiya noong mga panahon na siya ay naririto sa lupa na walang bato doon ang mananatili na nakatayo o naka-ibabaw. Kailan naganap yon? 70 AD, nang muling lusumin at wasakin ang templo, naganap ang propesiya ng Panginoon. Bakit?